Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Muli mga kaibigan, mga kapatid at mga kamanggagawa, tayo naman po ang magsasama sa umaga pong ito sa programa ng Biyaya sa Pagkaaga. Ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan, Reverend Bishop Jose A. Bergantin ng Christ to the Philippines at ng AMNI. Salamat po sa muling pribilehong ito na tayo ang magsama at makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon na sa pamagitan po ng istasyong ito na bukas puso at pinapagamit sa atin ang kaunting panahon o sandali na tayo po ay magkasama. Actually po, ang programang ito ay mahigit na pong 3 taon, almost 4 years na ito. Salamat sa Panginoon, sa pamilya Villaferte na binuksan nila ang kanilang himpilang ito ng istasyon o radyong ito upang madala sa ere ang salita ng Panginoon. At wala po kaming ibang desire dito sa programang ito. Ang biyaya ay makamtan ng bawat isa, hindi lamang ng ilan kundi ng buong Camarines Sur, ng buong Pilipinas at sa lahat ng aabutin ng salita ng Diyos sa pamagitan ng programa ito ng Biyaya sa Pagkaaga. So ngayon pong umaga muli po tayo ay magsasama-sama sa programang ito upang muli dalhin sa inyo ang salita ng Panginoon sapagkat malinaw ang salita ng Panginoon. Sabi ni David, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Wala pong ibang paraan upang maging makabuluhan ang ating buhay at wala pong ibang paraan upang makamtan natin ang masagana at matiwasay na buhay o mapayapang buhay, kundi ang maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ito po ang dahilan kung bakit ang programa pong ito ay nagpapatuloy at natutuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon. At kami po ay umaasa, di man namin kayo nakikita, di man tayo nagpapangita, but still we believe na kayo ay napagpapala ng programang pong ito. Sa umaga pong ito, muli po, samahan nyo kami ang programang ito sa ating kaunting minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasama po natin sa technical si Brother Stephen. Tayo po ay muling papailan lang sa ere sa umaga pong ito. Mag-pray muna tayo na Panginoon, salamat po sa pribileho na muli po ay madala sa iyong pamagitan ng programang ito, ang iyong salita, ang dalangin ang bawat tao, ang bawat kaibigan, kapatiran o kababayan na makakapakinig nito, Panginoon, ay pagpalain mo po, hayaan mo ang iyong biyaya ay sumakanila. Panginoon, maging ang iyong himpilan nito, patuloy mong pagpalain ang pamilya Villaferte, patuloy mong pagpalain sila at lahat ng mga staff and personnels, Father God, ng istasyong ito ay patuloy pong pagpalain dakilang Ama. Ama, naniniwala kami na sila ay in-raise mo for this purpose, Lord. So I pray, bless them, Father God. Ama, salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin about the choices and consequence. Mga pagpipili at ang resulta nito. Okay.
na last na tayong magkasama dito ay pinag-usapan po natin yung sabi nga controversial issue. It's about the message from the Lord Jesus Christ nung kanyang preaching na ito po ay ipinangaral ng mga propeta, pinangaral ng Panginoong Hesus, and after Jesus, yung mga disciple na talagang minaster nila ito ang kanilang pambungad na pangangaral sa kanilang panahon. At ito rin po ay nag-remind sa atin at binigyan po natin ito ng panahon na matalakay. Ang sinatawag po natin doon yung call for repentance, no? Ang panawagan para sa pagsisisi. Okay, bakit kinakailangan dumating tayo doon sa puntong yon? Sabi ng Panginoon, inaakala ba ninyo na mas masama yung namatay na pinugutan ni Pilato na habang sila ay sumasamba? Ayon sa Luke chapter 13 verse 1, akala ba nyo mas masama sila? Anong sabi ng Panginoon? Hindi, kung kayo rin, kung di kayo magsisisi, mapapahamak din kayong katulad nila. Pati yung 18 na nabagsakan ng tore ng Siloe, sinabi ng Panginoong Hesus, akala ba nyo mas masama sila, kaya sila ang nabagsakan ng tore ng Siloe? Sinabi ng Panginoon, hindi. Sinasabi ko rin sa inyo, kung di kayo magsisi, kayo rin ay mapapahamak. Mga kapatid, napakaseryoso pong usapin ang patungkol sa ating pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan, sapagkat ang kasalanan ang siyang umaalipin sa maraming tao sa mundong ito, sapagkat ang kasalanan ay ang pangunahing dahilan kung bakit ang tao po ay nawalay sa Diyos. At ang tao po ngayon, maraming tao ang hindi maabot-abot ang tagumpay at di maranasan ng tagumpay na dapat sana ay kanilang nararanasan, kung bakit marami pong frustration, maraming depression, marami po ang biktima ng mga iba't ibang pangyayari sa mundong ito, na dapat po tayo ay ma-overcome natin ito, hindi tayo maging biktima ng mga sitwasyon sa mundong ito. Sapagkat totoo sinabi ni Jesus, in this world ye have tribulation. But Jesus said that, in me you have peace. Meron kapayapaan kung tayo po ay nasa Panginoon. Bakit? The earth is the Lord and the fullness thereof. Sabi nga po ng Isaiah chapter 40, the earth is, the whole world is just like a drop of water in a bucket. Ang mundo po ay katulad lamang ng isang patak ng tubig sa isang timba. Napakaliit po ng mundong ito. Kayang-kaya ito ni Lord na ayusin. Ang kinakailangan lamang po natin, magtiwala sa Kanya. Magang ang world po natin, ang buhay natin, ang takbo ng buhay natin, kayang-kayang ayusin ng Panginoon. Ang kinakailangan lamang po, pahintulutan natin na tayo po ay pagharian ng Panginoon. Sumuli po sa umagang ito, dito tayo sa Choices and Consequence. Basahin ko po ang Deuteronomy chapter 30. Actually, kung meron po kayong mga Bible sa inyong tahanan, ay magbuksan po niyo ito, chapter 30, whole chapter, but I will read from verse 15 hanggang verse 20. Sabi po dito, today I am giving you a choice between good and evil, between life and death. If you obey the commands of the Lord your God, which I give you today, if you love Him, obey Him, and keep all His laws, and then you will prosper and become a nation of many people. The Lord your God will bless you in the land that you are about to occupy. But if you disobey and refuse to listen, and lead away to worship other gods, you will be destroyed. I warn you here and now. You will not live long in that land across the Jordan that you are about to occupy. I am now giving you the choice between life and death, between God's blessing and God's course. And I call heaven on earth a witness to you, the choice you make. Choose life.
Love the Lord your God and obey Him, and be faithful to Him, and in you and your descendants will live long in the land that He has promised to give your sister Abraham, Isaac, and Jacob. Ito po ang nilatag ng Panginoon through Moses, ang pagpipili sa kanyang bayan, sa Israel. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon na binibigyan tayo ng tsansang makapagpili. Hindi tayo manatili doon sa bahala na. Hindi po tayo pinahintulutan ng Panginoon na mabuhay na ignorante, kundi dumating po sa atin ang panahon na malaman ang katotohanan, at ang katotohanan na ito ay napapakinggan po natin. Sabi ko nga, sa radyong ito, sa impilang ito, sa programang ito, ang biyaya sa pagkaaga ay patuloy na inilalatag sa atin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na siyang entry point upang magkaroon tayo ng tamang guidance at makapagpili tayo ng dapat nating piliin, sapagkat ang pagpipili natin ay ang pinili natin ay magdadala rin po ito ng consequence. Ano ba ang consequence? Dito nga sa ating bansa, meron tayong laro, yung truth and consequence, truth or consequence. Mas madalas yung iba ay pinipili yung consequence rather than telling the truth. Why? Ang katotohanan i-expose ka. Yung consequence, bakit marami ang gustong consequence ang pinipili? Kahit mahirapan, kahit masaktan, wag lang siyang magsabi ng totoo. Mga kapatid, wag nating lukuhin, wag nating dayain ang ating sarili. Sabi nga po, be not deceived. Deceive not your own selves. Wag mong dayain ang sarili mo. Mga kapatid, binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos na tayo po ay makalaya at tayo po ay maranasan ang masagana, mapayapa at mabungang buhay. Buhay na hindi natin pinagsisisihan, buhay na dadalhin tayo hindi lamang sa buhay na malusog, kundi buhay na maayos at buhay na nakakalugod sa Panginoon. Meron pong choices and its consequence. Sabi po dito, meron pong choices, meron pong temporary choices, no? Meron pong temporary sa choices natin, meron to ay yung dalawang choices. Meron po at ang consequence nito. Meron pong tinatawag pagpipili na ang resulta ay temporary lang. Ano po ang mga ito? Katulad po ng career natin, katulad ng ating pag-aasawa, katulad po ng ating klase ng buhay na gusto natin. Mga ang sa mundong ito po ay mga temporary. Gusto mo ng ganito lang na bahay, temporary lang yan. No? Kahit napakalaki pa rin ng bahay o mansion man ang bahay natin sa mundong ito, ay temporary pa rin ang epekto nito, ang resulta nito sa atin. Maraming mga bagay sa mundo na temporary lang. Ang pangingibang bayan ay temporary, sapagkat ang buhay nga natin sa mundong ito ay temporary din lang. Mga kapatid, temporary. Ang buhay natin, sabi nga, heaven and earth will pass away. No? Lahat ng pleasures, lahat ng desire ng tao sa mundong ito, about sa bagay sa mundong ito ay temporal. Hindi po mananatili. Pati nga yung kayamanan ay hindi po yan mananatili. Sapagkat ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, wala tayong dala ng tayo isilang sa mundong ito. At kung tayo'y mamamatay, wala rin naman tayong madadala sa ating paglisan sa mundong ito. No? Wala tayong madadala. Kaya nga meron pong matalino na naisulat po niya, sabi doon, what I spent, I use, what is left I lose, sabi niya. About pera, sabi niya, ang nagamit ko o ang nagastos ko, nagamit ko, pero yung naiwan ko o natira ko, nasayang ko. Hindi mo po lahat kayang makonsume. Kahit ikaw na ang pinakang mayamang tao sa mundong ito, hindi mo lahat makukonsume yan.
No? Makita po natin, maraming mayaman na kinamatayan na lang yung kayamanan, pero di naman talaga nila napakinggan. Yes, nagiging blessing para sa iba, pero hindi po natin madadala, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay totoo na meron mga choices na ang bunga nito ay pansamantala lamang. Subalit ang pinag-uusapan natin sa programang ito, biyaya sa pagkaaga, yung pagpipili na ang consequence o ang resulta nito ay pang-eternal o pang-walang hanggan. Mga kapatid, yan po ang dala ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa atin sa programang ito na ang salita ng Diyos, ito po ang Bible ay hindi po ito usapin o hindi po ito aklat ng suggestion. No, the Bible is not a book of religion, is not a book of suggestion. The Bible is the constitution of God's kingdom, the kingdom of God. Ito po ang nakasulat po dito ay ang konstitusyon ng kaharian ng Diyos. Kaya dapat nating seryosuhin ang pakikinig nito. Wala tayong ibang choices kundi ang sumunod. Sabi po dito sa ating binasa, if you listen, sabi po dito, but if you disobey and refuse to listen and lead away to worship other God, you will be destroyed. But if you obey, sabi po dito, but if you obey, sabi ng Panginoon, na tayo po ay susunod. Tayo sabi dyan, if you obey, if you love Him, obey Him, and keep all His laws, then you will prosper and become a nation of many people. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay pagpapala at tayo po ay mararanasan natin ang kasaganaan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Subalit kung tayo po ay susuway sa Kanya, mga kapatid, mayroon consequence. Mamamatay tayo at di natin mararanasan. Sabi nga, you will not live long in that land. Kahit pa pumunta ka sa ibang bansa at maging mayaman ka doon. Sabi ng Panginoon, hindi ka naman mananatiling buhay doon. Mamamatay ka pa rin. Katulad po ngayon, maraming mga taong sakitin. Maraming mga tao ang halos makita mo sa mga hospital, maraming mga tao ang nandoon nakapela at nakahilera o nakapela at naghahanap ng tulong ng doktor sapagkat sila ay may mga sakit. Sabi ko nga, causes ng death ngayon, kung hindi ka mamamatay sa aksidente, sa sakit, mamamatay ka. Kung hindi ka mamatay sa dalawang yan, sa aksidente at sakit, tatanda ka. Pero ngayon, bihira na po ang tumatanda. Mas marami ang namamatay sa aksidente at sakit. Mga kapatid, makinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Piliin natin ang paglingkuran ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, today, sabi ng Panginoon, today, hallelujah. Sabi ng Panginoon, I am giving you the choice between life and death, between God's blessing, God's curse. No? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagpipilian. But I admonish you, Lord, mga kapatid, piliin natin ang paglingkuran ng Panginoon. Piliin natin ang buhay. At ang buhay na yan ay ang buhay na naglilingkod sa Diyos. Isang buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapusin na natin po ang pamumuhay sa ilalim ng kamangmangan. Sapagkat katulad ng minsan na banggit ko po dito, ang karunungan ay nananawagan, wag nating mahalin ang kamangmangan, kundi tayo'y mag-aral, unawain natin ang kalooban po ng Panginoon. Ano ba ang mga eternal consequence o mga consequence ng ating choices? Sabi po dito, kung pipiliin natin ang sumunod sa kalooban ng Diyos, meron din po itong pakinabang. Hindi lamang po ngayon na habang tayo nabubuhay, kundi ito'y magpapatuloy kahit wala na tayo sa mundong ito. Why? God is preparing for us a new place, new heaven and new earth.
Meron po kayang-kaya ni Lord lumikha ng isang bagong langit. Pero minsan bakit di tayo makapaniwala? Di pa natin nakikita. Pero sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, naniniwala ka ba na nakita mo ako? Sabi ng Panginoon, Tomas, naniwala ka dahil nakita mo ako. Pero sinabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, mas mapalad ang naniwala kahit hindi ako nakita. Mga kapatid, di pa man natin nakikita ang pangako ng Diyos tungkol sa bagong langit at bagong lupa, maniwala tayo, walang imposible sa Diyos. Maniwala tayo. Huwag tayong magpaluko. Hindi tayo doon sa to see is to believe. Mga kapatid, meron mga bagay-bagay. Katulad sa atin, naniniwala ba tayo na meron talagang Israel? Di pa tayo na, kung yung mga hindi pa nakapunta sa Israel, di pwedeng di natin paniwalaan ang Israel. Kung walang mapa at walang kwento tungkol sa Israel, di tayo makakapaniwala at di pa tayo nakaabot doon. Pero kahit di pa tayo nakaabot sa lupang pangako ng sa Israel, kahit di pa natin nakita ito sa mapa at di pa tayo nakapunta doon, pero totoong may Israel. Mga kapatid, kayang-kaya ni Lord na patunayan ang kanyang gawa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Bakit? Sabi nga, the earth is the Lord and the fullness thereof. No? Lahat po ng nandito, ang Diyos ang may likha. Maniwala tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, meron pong eternal consequence ang ating mga choices. At ito po ang desire po namin, makasama tayo ng Panginoon. Yung isang magnanakaw ay sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Mas pinili ng lalaking ito nung nakabayubay siya doon, yung tinatawag na yung Demas, habang siya ay nakabayubay doon sa cross. Mas kinilala niya, sabi niya doon sa isang magnanakaw, yung isang magnanakaw, kinukot siya ang Panginoon. Kung ikaw ay Diyos, iligtas mo kami, ang iyong sarili pati kami. Pero yung isang magnanakaw, sabi niya, sinaway niya ang isang kanyang kasamahan na magnanakaw, nakabayubay doon sa cross. Sinabi niya, huwag kang magsalita ng ganyan. Tayo'y pinaparusahan dahil sa ating mga kasalanan, subalit ang taong ito ay totoong matuwid. Kaya nung sabi ng magnanakaw na nasa kanan ng Panginoon, Panginoong Yesus, alalahanin mo ako kung naghahari ka na. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Mga kapatid, masarap ang mabuhay sa piling ng Diyos. Masarap, kahit buhay ka pa, mararanasan mo ang kasaganaan, hindi ka inuusig ng iyong budhi, hindi ka magpipili ng consequence, kundi pipiliin mo ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid ko, meron pong dalawang eternal na pwede nating puntahan after death. Meron pong eternal blessing, pero meron din pong eternal punishment. Sana hindi tayo mapunta doon sa eternal punishment, na tayo po ay totally separated from the Lord. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 25, meron pong separation between those people who are in God's right hand and God, nung nagkaupo na yung hari doon sa kanyang trono. Sinasabi na ng Panginoon doon sa mga nasa kanan, halika kayo, pumasok kayo sa kaligayahan ng aking Ama. Tanggapin na ninyo ang pamanang langit o ang kaharian na inanda sa inyo simula pa ng lalangin ng mundong ito. Subalit nung siya ay tumingin doon sa kanyang nasa kaliwa, ang sinabi niya, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, sana kasama tayo, dalangin po namin sa biyaya sa pagkaaga, ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay makakilala sa katotohanan at maligtas. Sabi nga ni Pablo kay Haring Agripa, sabi ni Agripa, Pablo, sa kaunti mo bang pangangaral, gusto mo rin akong maligtas? Ano sabi ni Pablo? Opo, mahal na hari, hindi lamang po kayo, kundi lahat ng nakikinig ay maligtas. Mga kapatid, yun din po ang desire namin. Lahat ng Bicolano, lahat ng Pilipino ay maligtas. Why? Mga kapatid, makaaba-aba, kahawa-awa ang sasapitin ng mga taong hindi naglilingkod at di nakilala ang Panginoon.
So sa umaga pong ito, sa kaunting sandaling natitira, dalangin ko po o aking desire at dalangin ko mga kapatid na tayo po ay pumili ng tamang pagpipili sa buhay na to. Meron pagpipiling pansamantala lamang ang resulta. Ang pag-aasawa ay pansamantala lamang, ang karer, ang pagpapayaman ay temporary lang ang resulta. Pero ang pagpipiling mananatili ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang aking pakiusap, piliin natin ang maglingkod at sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kung ito'y gagawin po natin, tatandaan po natin, ang Diyos ay pagpapalain tayo, hindi lamang sa buhay nito. Sabi nga ng Panginoon, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Mga kapatid, sumampalataya tayo upang makamtan natin ang kaligtasan. Huwag nating hayaan na madaya tayo ng iba, sa opinion ng iba. Tayo ang magdesisyon, tayo ang magpili, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos, kaya binibigyan tayo ng panahon na makapagpili at makapagpasya. Muli po sa umaga pong ito, salamat sa Panginoon sa pribilehong maihatid ang mensaheng ito. Choices and consequence. Pagpipili at ang resulta ng ating pagpipili. Piliin natin ang maglingkod sa Diyos. At ako po'y naniniwala, kahit buhay pa tayo sa mundong ito, mararanasan natin ang mga pagpapala ng Panginoon. Sa umaga pong ito, dalangin tayo po ay sumandaling manalangin sa natitirang ilang sandali. Panginoon, dalangin ko po sa umaga pong ito, abutin niyo ang aking mga kababayan, pagpalain niyo po sila. Lord, wala po kaming ibang desire kundi ang kaligtasan ng aming mga kababayan. Wala kaming ibang desire, Panginoon, kundi ay makasama mo sila katulad ng kami ay pinagpala mo. Maranasan din nila ang pagpapalang espiritual upang walang takot, walang pangamba. Kung dumating naman ang wakas ng aming buhay sa mundong ito, nakakatiyak kami na meron kaming buhay na walang hanggan sa presensya mo. Kapagkat ikaw ang nagsabi, ikaw ang pagkabuhay na muli at ang buhay, ang sino mang nananampalataya sa iyo kahit mamatay ay muling mabubuhay, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na magkaroon ng matamang pagdidesisyon at pagpipili ang mga kababayan namin, ang mga Bicolano, ang mga Pilipino at ang lahat ng tao sa buong mundo. Kapagkat sinabi mo, Panginoon, hindi ka natutuwa sa kamatayan ng masama, subalit mahalaga sa iyo ang kamatayan ng mga taong naglilingkod sa iyo. Pinagpala ang mga taong namamatay na naglilingkod sa iyo. Panginoon, napakaraming mga tao ang namamatay sa mga panahong ito dahil sa sakit at mga trahedya o mga aksidente. Dalangin ko, Lord, bago man mag-expire ang kanilang buhay, makilala kanila. Give them a chance once again, Father God, upang makilala kanila at dumating sa punto na sila ay makapag-desisyon na tanggapin kanila sa kanilang mga buhay. At dalangin ko rin, Panginoon, yung mga may sakit at karamdaman, Panginoon, anumang uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, meron sila. Hipuin mo ang bahagi ng kanilang katawan na nangangailangan ng iyong himala, Panginoon. Mga kapatiran, mga kaibigan, Panginoon, na may sakit at karamdaman, abutin niyo po sila. Hayaan mo ang kagalingan, ang kalusugan ay patuloy nilang i-enjoy sa mundong ito. Lord, hindi kami takot sa kamatayan sapagkat yun ang sinabi mo, huwag kaming matakot sa pumapatay ng katawan. Panginoon, ang higit naming katakutan ng pumapatay ng katawan at kaluluwa. Lord, hindi kami takot mamatay sapagkat alam namin secured ang aming buhay sa iyong kamay. Subalit, nais po namin na kung pwede, Lord, mamatay man kami po ay nasa piling mo at mapayapa kaming lilisan sa mundong ito. Panginoon, pagpalain mo pong muli ang BBS, DWFM, Panginoon, at ang lahat ng personnel dito, maging ang Villafuerte family. Ngayon, Panginoon, nakaharap sila sa dakilang hamon.
dahil sa panahon ng politika, Panginoon. I pray, bless them, Father God. Bless the Villafuerte brothers, Lord. Villafuerte family, Father God, sa kanilang krusada, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa aming probensya. Ama, ito po ang aming dalangin. Pagpalain mo si Sister Lalaine, ang kanyang pangangailangan, Lord. Hindi naman namin masabi dito, but I still believe kaya mo siyang abutin at kaya mo siyang pagalingin, Panginoon. Purihin ka sa iyong biyaya. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga kaibigan, salamat po sa panahon na binigay nyo. Salamat sa BBS, Brother Stephen, at sa lahat po ng nakinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Subaybayan ang susunod ng programa. Basta Barita, sigurado.